ang lesson. Pang ilang lesson na tayo ngayon? Sa second quarter. Lesson. Leksyon 1. Kasi bagong lesson na ito eh. July na tayo, no? Third quarter. Wala. Third quarter. Ang pamagat ng ating lesson ay pang-aapi ang konteksto at ang kapanganakan ni Moses. Sino nakapag-aral sa ating lesson? Sino ba may lesson sa atin? Wala pong lesson dito. Wala pong may lesson dito? Wow, i-request natin doon sa ating Sabbath School Superintendent na kailangan magkaroon tayo ng lesson dito. Kasi mapag-aaralan. Kasi ang pagkakalam ko si Sister Maylin at si Sister Salvi, mayroon na silang lesson. Mayroon silang lesson. Pero ang ganda ng lesson ngayon mga kapatid, pang-aapi ang konteksto at ang kapanganakan ni Moses. Ayan. Bakit ganito ang pamagat ng ating lesson? Bakit may pang-aapi? Ano ba ang mayroon sa pang-aapi? Okay? May tatlo ditong karakter na mahalaga na ating mapapakinggan at mapag-aaralan sa ating lesson. Sino ba ang mga karakter na ito na nandito? Mga kapatid, una, yung si Jose. Sino ba si Jose mga kapatid? Sino ba si Jose? Si Jose ay anak ni Jacob. Doon sa 12 tribes, kasi si Jose ay mayroong 12 anak na lalaki. Ito si Jose ay anak niya ito sa kay Leah. Yan. Rachel, ang asawa ni Jacob ay si Rachel at si Leah. No? Anak ni Rachel. Yan si Jose. Ngayon, ito na. Ito si Jose. Dahil doon sa 12 tribes, yung mga kapatid niya, nagdamit lang ng ordinaryong damit, pare-parehas ang kulay, pero dahil sa pag-ibig ng kanyang amang si Jacob, ginawan siya ng tunika o kasuotan na iba-ibang kulay. At napansin ng kanyang mga kapatid na paborito ng kanilang ama si Jose. Kaya, mga kapatid, nagkaroon ng inggit ang kanyang mga kapatid at nagkaroon ng galit. Lalo nagpahayag si Jose ng 2 panaginip sa kanyang mga kapatid. Lalo nagalit ang kanyang mga kapatid. At ito si Jose mga kapatid ay binalak nila na patayin. Pero ang sabi ni Huda, ang pinakapanganay, huwag natin gawan siya ng masama sapagkat siya ay aking kapatid. Huwag natin gawan ng masama. Ang mabuti pa, ibinta na lang natin siya. Ibinta na lang. Ngayon, ibinta. Ngayon pagkabinta, dumaan yung mga Midyanita, yung mga Ismailita. No? Yung mga Ismailita. Ibininta nila. At sa madaling kwento na ibinta si Josue at nadala doon sa Hekto. At binili siya ng isang kapitan ni Haring Paraon. Binili siya doon at naging alipin siya. Nung maging alipin siya, ang sabi doon, si Jose, no? Ay nakita ng kanyang amo na kasama ang Diyos. Na mayroong Diyos. Napakaganda mga kapatid. Si Jose ay nakitaan ng kanyang amo na may Diyos. Napakaganda. Ngayon mga kapatid, anong nangyari? Dahil si Jose ay matipuno, makisi. At ang sabi ni Brother Potiphar, ipinamahala yung kanyang lahat ng mga bagay sa bahay. Pinagkatiwala siya. Si Jose, guwapo, matipuno, makisi. Si Potiphar, nagkaroon ng pagnanasa sa kanyang kaisipan. Si Mrs. Potiphar. Nais si Mrs. Sabi ni Mrs. Tinutuksong, sabi ng Biblia tinutokso si Jose ng araw-araw ng asawa ng kapitan na si Potiphar. Ngayon, ang sabi ni Josue, tumanggi si Josue. Tumanggi si Josue. Saan yan makikita? Dito yan sa Genesis chapter 37 verse 6, 7, 8, and 9. Ang sabi ni Josue, hindi maaari, sabi niya, ipinagkatiwala ang lahat ng bagay maliban ikaw na kanyang asawa.
Yun ay maliban, pinagkatiwala na pwedeng anumang gawin ni Jose, maliban na ikaw ay kanina, maliban sa ikaw ay kanina asawa. Ngayon, pinilit siya rin ng asawa. Pinilit siya. Ano nangyari? Tumakbo si Jose. Ang kwento doon, nakulong si Jose. Pero bago mangyari iyon, sa verse 9, kung mababasa natin sa chapter 39, verse 9 ng Genesis, ang sabi ni Jose, nung pilitin siya ni Potiphar, na sipingan niya si Potiphar, ang sabi ni Jose, pakibasa dyan sa Biblia. Genesis chapter 39, verse 9, ano bang sabi? Napakaganda ang pagkasalita ni Jose. Makikita mo talaga na ang Diyos ay kasama niya. Ano ang sabi? Verse 9 ng chapter 39 ng Genesis. Sino lang mayroon dyan? Walang sino mang dakila kaysa sa akin. Sa bahay na ito, walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Verse 9. Paano ngang magagawa ko itong malalaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Biro mo? Ang sabi niya, paano ang aking magagawa itong kasalanan, malaking kasalanan sa paningin ng Diyos? Napansin niyo, mga kapatid? Ayaw niyo, isang malaking kasalanan yun. Kaya ang ginawa ni Jose, tumakas siya. Ngayon, naiwan yung kanyang damit kasi gusto talaga ni Mrs. Potiphar na sipingan siya. Pero ang sabi ni Jose, paano lang ito magagawa ko malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon Diyos? Nakikita niyo? Wala pa doon, yung Exodus chapter 20, verse 3 hanggang 17, ano mayroon doon? 10 Commandments. Sabi ng ibang mga nagtuturo, mga naging na sila yung mga Kristiyano, wala na yung 10 Commandments. Sa panahon, wala na yung 10 Commandments at saka sabi nila, mula pa sa wala pa yung kautusan noon, bago ang sinahin, wala pa yung kautusan. Mayroon na. Napansin mo? Ang sabi ni Jose, gaano nga malaking kasalanan ito sa paningin, sa harapan ng Panginoong Diyos. Nakita niya, kaya mga kapatid, ang lesson na ito, ang moral lesson na ginawa ni Jose, mga kapatid, mayroon na talagang kautusan. Tama? Mayroon ng kautusan. Bago pa ang Sinai, bago pa ibigay ang 10 Commandments kay Moses, mayroon ng utos. Okay? Ngayon, patuloy tayo. Nung si Jose ay pinaratangan ni Mrs. Potiphar sa kanyang asawa, si Jose ay nakulong. At pagdating sa kulungan, si Jose naman ay nakatagpo ng biyaya. Bakit? Lahat, ipinamahala sa kanya. Pinamahala sa kanya sa kulungan at nagkaroon ng panaginip. Eto na, nung si Jose nung nagkaroon ng panaginip, ang dalawang kanyang kasama, natupad ang kanyang explanation, yung kanyang pag-interpret sa dalawang panaginip, yung magtitinapay at yung taga-tagay ng alak, taga-bigay ng alak sa akin, kapwa na naginip, pero natupad ang kanilang mga panaginip. Lumaan, ang sabi ni Jose, pag kayo nasa labas na, alalahanin mo ako, na nakalimutan sa mahabang panahon hanggang sa ang hari ay nanaginip si King Pero. Ayan, nanaginip si King Pero. Wala makapagpaliwanag, pero doon na naalala nung tagalagay ng alak sa hari. Nasabi, may isa kaming kasama doon na Hebreo. Siya yung nag-interpret, nagsabi sa aming mga panaginip at nagkatot ako. Mga kapatid, inutos ka ng hari. Sige, malabasin. Dahil sa aking karapat at ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng aking panaginip. At pagkatapos noon, yung panaginip ng hari. Sino nag-aalala na yung panaginip ng hari? Mayroong dalawang panaginip sa isang gabi. May nag-aalala ba sa panaginip? Ang panaginip ng hari, na naginip siya, si King Pero, na naginip siya ng apat na, may 7 uhay. Alam niyo ba yung uhay? Di ba yung bunch ng, di ba, ang palay, bubunga? Di ba may uhay, may bunga yan na kaganyan, na punong-puno? Ang tawag niyan uhay. Hitik na hitik sa bunga, tapos 7 uhay yun, na hitik sa bunga. At nakita din niya, mayroon din 7 uhay na payat. No, walang laman, payat.
At kinain yung pitong matatabang buhay, hindi, pero wala na namang nagbago doon sa pitong payat na buhay ng palay, ng trigo. Ngayon, sumunod na panaginip niya, pitong matatabang baka na minain doon sa gilid ng ilog at may pito ring bakang payat at kinain yung matabang baka. At pagkatapos, wala namang nangyari, wala namang nagbago doon sa payat na baka. Hindi niya may paliwanag kung anong ibig sabihin ng panaginip. Yun na ipinaliwanag ni Jose, mga kapatid, ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng hari. Ang sabi, mahal na hari, ipinaunawa sa iyo ng Panginoong Diyos ang mangyayari sa uling mga araw. Sa darating na mga araw. Ang sabi, magkakaroon ng 7 taon yung mga matatabang buhay na 7 at ang matatabang ng baka na 7 ay isa lang ang kahulugan. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan. Ng sagana sa loob ng 7 taon. At pagkatapos nito, ang susunod ay 7 taon na tagutom. Yes! Ngayon, ano nangyari? Dahil si Jose lang ang nakapagpaliwanag sa panaginip ng hari, binigyan siya ng karangalan si Jose. Ano siya? Pangalawa sa hari sa Ehipto. Binihisan siya ng kulay ubi na damit. Ang ibig sabihin talagang mataas. Ang karangalan niya, mataas ang otoridad niya. Pangalawa siya, ang sinsi ng hari isinuot sa kamay ni Jose. At ang sabi ng hari, sa pangalang hari lamang ako mataas sa iyo. Napansin niyo mga kapatid, ang buhay ni Jose pagkasama ang Diyos, pinagpapala, umuunlad ang buhay. Sabi doon sa Exodus chapter 2, verse chapter 2, Exodus chapter 2, ang sabi, chapter 1, Exodus chapter 2, ang sabi dito, verse 3, pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala ang tao kung kasama ang Diyos. Kaya si Josue, namuno siya sa Ehipto. At ang ipinalam ng Diyos na magkaroon ng 7 taon na sagana, nagpatayo ng lahat ng mga budiga. At si Jose ang pinamahala doon. At inipon lahat. At pagkatapos dumating ang tagutom. Lahat mga nakapalibot sa Ehipto ng mga bansa, gutom. Kaya yun ang dahilan bakit ang mga Israel ay dumating, pumunta doon. Nung nalaman na si Jose, nagkagutom na, ang Kanaan wala ng pagkain, sabi niya sa kanyang mga anak-anak, nabalitaan ko sa Ehipto, mayroong pagkain, pumunta kayo doon at pumilo kung mayroon tayong makain. At pagkatapos mga kapatid, pumunta doon, nakilala na. Hindi nakilala ng mga anak ng mga kapatid ni Jose. Si Jose, hindi nakilala. Hindi nakilala. Pero si Jose, nakilala niya ang kanyang mga kapatid. Kunyari, may translator si Jose, na kasi nagsasalita ang mga Hebreo. Mga Israel sila. Nagsasalita sila ng Hebrew. Kunyari, may translator na itinatranslate kay Jose. Pero nakilala niya siya. Bakit hindi nakilala niya siya? Si Hebreo Hindi nga lang nila makilala kasi mataas na ang antas ng level sa buhay ni Jose. Okay? In short, nung malaman na ang kwento malaman na siya mga kapatid, sila yung mga kapatid at nalaman ng mga kapatid na si Jose, ang kapatid nila na nawala na kanilang ibiginta. Ang sabi ni Jose, sige, buhay pa ba ang inyong mga magulang? O dalhin sila rito. Kaya mga kapatid, ang Exodo, aklat ng Exodo ay kung sa uno-uno, anong sabi nito? Ito ang mga pangalan na pumunta sa Ehipto. Ilang tao na yun sila? Mga kapatid, ilang tao sila? Ang pumunta mula sa Kanaan na sabi ni Jose, nung malaman na ang mga kapatid na at Jose na sila ay mga kapatid, ang sabi ni sige, papuntahin na dito sila. Ilan sila mga kapatid? Sila ang recorded sa Exodo chapter 1 verse 1 patuloy. Ang sabi doon, 70 katao lang sila. Di ba? 70 lang sila katao. Pero pagdating sa Ehipto, dumami sila doon. Lumipas ang mga panahon. Ilang taon na sila nalipin? 430 years. 430 years sila. Nakalipin. 400 years. Ngayon, ito na.
namatay si Jose. Namatay si Jose at dumating ang panahon may nagbangon na bagong hari na hindi nakilala si Jose. At yung hari na yun, kasi patay na ang mga kapatid si Jose, patay na, ang mga kapatid ni Jose, patay na, mga henerasyon na lang nila nandun. Eh sila kumapal ng kumapal, dumami ng dumami. Natakot ngayon yung hari na bumangon ng hari na hindi nakilala ang kasaysayan ni Jose. Bakit? Sino pa makakaalala? 400 years? Sino makakaalala nun? Wala na. Wala na magsasabi sa iyo maliban kung may tala na kasaysayan. Mabuti na lang, napakabuti ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan ni Moses, itinala ang Biblia at nalaman natin ang kasaysayan. Imagine. Ito na ngayon mga kapatid. Nung dumami na ang mga Israelita, kumapal na sila mga Hebro. Natakot na ngayon yung hari na bumangon na hindi nakilala si Jose. Sa in-instruction na nila ang mga hilot, may dalawang hilot na nabanggit sa Biblia, dalawang babae kumadro na. Nakatala sa Biblia. Sino yun? Si Sipra at si Puwa. Yan, si Sipra at si Puwa. Ang sabi ng hari kasi natakot na babahala na siya, na sabi niya, dumami na sila, tayo pupunti. Baka may kalaban na sumalapit sa ating harian at sila'y papanig doon at lulupigin tayo at aagawin ang ating harian. Kaya ang sabi ng hari, ang batas niya, unang utos. Kasi ang plano ng hari, lipulin ang lahat na Hebreo. Lipulin? Parang si Ahasuerus. Lipulin din. No? Ay pagdating nung Holocaust din sa panahon ni Hitler, ang mga Hudyo din ginawa, ay papatayin din. Ang daming bisis na, no? Ang daming bisis na. Kaya nga mga Israel, mga Hudyo pumunta dito sa Pilipinas, alam niyo ba yun? Na pumunta dito ang mga tinanggap ng Pilipino ang mga Hudyo, mga Israel. Kaya baka hindi nyo alam, kung kayo pupunta doon sa Israel, hindi na kailangan ng visa ang mga Pilipino, passport lang kailangan. Bakit? Dahil sa kanilang pagtanaw ng utang na loob sa Pilipinas nung time na ang Holocaust, nung pagpapatay ni Hitler ang mga Jews, sila ay tumakas sa Pilipinas at ang Pilipinas ay tumanggap sa kanila. Yan yung kasaysayan mga kapatid. Okay? Ngayon ito na. Ang sabi ng hari, kayong mga hilot, pag nanganak ang babaeng Hebrea, kung babae ang nakapanganak, buhayin ninyo. Pag lalaki, patayin ninyo. Yun ang sabi. Eh makalipas ang panahon, nakita na obserba ng hari na bakit lalong kumabal, dumami sila. Pinatawag ngayon yung hilot. Bakit hindi ninyo ginawa ang aking utos? Ang sabi ng mga hilot. Kasi ang mga dahilan ng mga hilot, kasi ang mga Hebrea, hindi katulad sa mga Epsyo, na mga mahina yung babae. Ang mga Hebrea, bago kami makarating doon para paalakin namin, nakalabas na ang bata. Malalakas sila. Hindi katulad sa mga Epsyo na babae, na mahihina sila. Ngayon, dahil sa galit ng hari, ang sabi niya, lahat ng mga batang lalaki ay ipaanod sa ilog. Yung time na yun, mga kapatid, si Moses ay pinanganak. Okay? Ang ating pamagat dito ay, ang sabi dito, ang aapi, ang konteksto ng kapanganakan. Ang aapi, ang konteksto at ang kapanganakan ni Moses. Yan yung kasaysayan, mga kapatid. Ipinanganak si Moses. Nung ipinanganak na si Moses, unang 12 taon, ipinaano na yun, ang order ng hari, patay ng mga lalaki, ipaanod sa ilog ng Nile River. Okay? Ito pala Nile River, may Diyos pala sila na kinikilala doon. Ang Diyos ng Nile ay si Happy. Kasi ang Ehipsyo ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Yung King Pero, yung hari na Pero, wala talagang pangalan na King Pero. Yan ay pamagat lamang ng hari. Pero si Atusmos ang hari. Atusmos, si King Pero, title lang yan para bang si Caesar. Ibigay ang kay Caesar para kay Caesar. Yung Caesar, hindi pangalan Caesar yan. Titulo yan, gobernador yan. Okay? Sa kapanahonan ng Ehipsyo, walang paraon ang pangalan. Na paraon, mayroon dito. Yung ating napag-aralan maigi, pero ang ating unas ay maigi lang. So pag-aralan natin, balik-aralan na lang natin ito. Ngayon, ito na. Ngayang hapon, pwede talakayin ito. No? Pwede talakayin kung sino mayroon pwede talakay. Ngayon, ang sabi nito, ipaanod sa river. Eh, nagkataon naman nung ipinanganak si Moses. Ang ginawa ng nanay, kumuha siya ng dahon yung mga dahon tambo. Naggawa siya ng basket.
nilagyan niya ng silang at nilagay si Moses doon at ipinaanod sa river. Pinaanod. At ang kanyang kapatid naman si Miriam ay nagbabantay sa kanya kung anong mangyari sa bata. Nagkataon naman na ligo ang anak si Sunat, anak ni King Pharaoh. Nakita niya ay basket, kalutang-lutang. Ito na si Moses, mga kapatid, pagbukas ay napakagandang bata. Napakagandang, wapo ang itsura ni Moses. Kinuha niya sila at ginawang kanyang anak. Inampun. At ang sabi, naghanap sino mag-aalaga, sabi ka kay Miriam, ikukuha po kayo ng mag-aalaga niyan. Nanay yung pinuntahan. Sa loob ng 12 years, tinuruan si Moses ng kanyang mga magulang. After 12 years, isinurin nila, idinala na doon sa anak ng Paraon. At pagkatapos doon, alam mo si Moses, anong ginawa? Pinaaral siya sa pinaka-elite na paaralan ng Egypt. Kasi ang plano pala ng hari at yung reyna, yung kanyang prinsesa, no? Si Moses ay hahalili na maging isang hari sa Egypt. Kaya ang lahat ng mga kaalaman, mga kagandang doon itinuro sa kay Moses ang pagiging warrior. Yung pagiging warrior si Moses, paano naging warrior? Ito mga kapatid. So si Moses lumaki na. Mayroong 3 yugto sa buhay ni Moses. Ang ating mapag-aaralan sa lesson. Ilang taon na si Moses namatay? Ilang taon? Ilang taon? Minaalala kayo kung ilang taon si Moses ang edad bago namatay? Si Moses ay 120 years old bago namatay. Ngayon, yung 120 divide 40 ilan? 3. Mayroong 3 yugto sa buhay ni Moses. Yung unang 40 years, si Moses yung unang 40 years ay kanyang ipinaglingkod sa Ehipto. No? Ang mahabang bahagi nun sa unang 40 years doon sa Ehipto. Kasi 12 years lang siya sa kanyang piling ng kanyang nanay at tatay at mga kapatid. Pagdating ng 12 years old na 12 years old na, pinunta na sa turn over na sa anak sa prinsesa. Ngayon, pinag-aral siya doon hanggang naging siya ng 40 years old. Okay, 40 years old. Pagdating ng 40 years old, si Moses, naalaala niya ang kanyang mga kapatid. Gusto niyang bisitahin ang kanyang mga kapatid. Saan nga yung mga kapatid niya nakatira? Saan nakatira? Sa Gusim. Kasi sila ay mga shepherd sila sa Gusim. Ngayon, ito na. Naalala ni Moses na bisitahin ang kanyang mga kapatid. Nakita ni Moses doon kasi yung hari na bumangon na hindi nakilala si Jose, ang sabi niya, pakikitunguhan natin sila ng katusuhan. Ipagawa natin ang lahat ng mga gawain. Tapos, mabigat ang gawain. Ano bang gawain? Pinapagawa natin isa. Di ba mayroong di ba may triangle? Sa Egypt pyramid, yan yung ginagawa noon ng mga Egyptyo. Ano mga Israel? Sa panahon nila, yung pyramid,